Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Noong mga oras na yon, hindi pa rin ako makapaniwala. Alam ko na may mga nauna na sa akin pero hindi ko akalain na nagawa na niya ang maramihan nung college. Wala siya nakwento sa akin na ganong pangyayari. Lalo na yung 4 sa bahay. Sino-sino kaya ang 4 na lalaki na gumawa nun sa kanya sa bahay mismo? At kailan yun nangyari? Malamang hindi niya yun sasabihin sa akin kahit anong pilit ko. At for sure, pag inopen ko ang topic na yun sa kanya ay magtataka siya at baka magtanong pa kung paano ko nalaman ng mga bagay na yun. Baka mawala pa ang pagkakataon ko na patupad ang mga pangarap ko sa asawa ko. Sa totoo lang ay naghalong selos, galit at kabuglian ang nasa digdig ko ngayon dahil sa mga nalaman ko sa asawa ko. Hindi ko na alam kung kilala ko pa siya o madami pa siyang tinatago sa akin. Pero part of gusto ko pa siya i-post sa mga bagay na nangyayari sa kanya. Gusto ko malaman hanggang saan ko siya mapopost sa mga pangarap ko na kasama ako. Unti-untiin ko pasakayin ang mga gusto ko ang asawa ko. Ngayon ay sigurado na ako na mapapasunod ko siya dahil alam ko na mabugli din siya at gusto niya din na magpagalaw sa iba. For sure, magugustuhan at mabubuglian siya sa mga gagawin at papagawa ko sa kanya. Uumpisahan ko ang pagyayakman sa kanya na alam ko na hindi siya makakatanggi o makakapalag. Pagsasamantalahan ko ang kabuglian ng asawa ko at gagawin ko lahat ng gustong mangyari sa kanya hanggang sa magawa ko na lahat ng gusto ko. Weekend na nun at maswerteng hinirap ng mga lulo at lola ang anak namin, kaya naman masusolo ko ang asawa ko at mauumpisahan ko na ang mga plano ko sa kanya. Agad-agad ko nilambing ang asawa ko na si Melissa at niyaya ko siya na lumabas at mag-date dahil gigil na gigil ako sa asawa ko. Kaya ako mismo ang pumili ng isusuot niya. Sinabi ko na mag-blouse siya gaya ng mga dati niya sinusuot. At syempre alam ko na ibubukas niya ang mga unang butones ng blouse niya para lumabas ang pisngi ng mga bundok sa laki at bilog ng mga yon. Parang hirap na hirap ang mga butones ng blouse niya sa pagkakasara. Gusto ko ulit maranasan yung di pa tayo mag-asawa, sabi ko kay Melissa nung paalis na kami. Kaya magko-commute lang tayo, hindi tayo magdadala ng kotsehan. Parang natuwa naman ang asawa ko sa pagyaya ko sa kanya. Quality time nga daw namin dalawa. Sa isip-isip ko naman sobrang mabubuglian ang gagawin ko sa kanya. Mga bagay na matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Napaka-sexy ni Melissa sa suot niyang blouse na pink at masikip na pantalon. Kitang-kita ang pisngi ng kanyang mga bundok. Medyo nasisilip din ang suot niyang panloob, pantaas. Dahil sa halos bumukas na ang mga butones ng blouse niya. Naglakad na kami palabas ng bahay, papunta ng sakayan. At napadaan kami sa tindahan kung saan nakatambay si Jeff at ang mga barkada niya na pumila sa kanya nung nakaraang araw. Halos hubaran na nila sa tingin si Melissa nang dumaan kami sa harapan nila. Hindi naman mapakali ang asawa ko na halatang kinakabahan. Malamang ay sariwa pa sa isipan niya kung paano nila ginawang at pinilahan ang asawa ko. Ramdam pa siguro nila kung gaano siya kasarap. Sinadya ako tumigil sa harapan ng tindahan kung saan sila nakatambay. Sabi ko sa asawa ko ay may bibilin lang ako saglit. Hindi naman lumayo sa akin si Melissa at nakakapit lang sa braso ko at nanlalamig ang kamay. Hindi din maalis ang mata ng mga tambay sa katawan ni Melissa na halatang gusto ulit na gawin ang bagay na yon. Naglakad na ulit kami ni Melissa hanggang sa sakayan. Pumara ako ng jeep at una kong pinasakay ang asawa. Nung nasa loob na kami ng jeep ay doon ko lang napansin na may 6 na lalaki na nakasakay na at pinagurado pagsakay ng asawa ko ay kitang-kiti nila ang mga bundok na yun pagyuko niya. Hindi kasi mahilig magtakip ang asawa ko kapag yumuyuko.
Halos lahat ng 6 na lalaki ay nakatingin kay Melissa. May ilan na mukhang office worker at may ilan din na parang tambay o construction worker. Lalo na ang lalaki na nasa harapan namin na hindi maalis ang tingin sa asawa ko. Ilang beses ko din siya nakita nakatitig sa pisngi ng mga kabundukan. Gusto ko siya bigyan ng magandang view, kaya naman ay nakbayan ko ang asawa ko. Napatingin sa akin si Melissa at ngumiti. Pasimple ko ay binaba ang flowers ni Melissa sa may balikat. Mas lalo nagpaluwa ng kanyang pisngi ng kanyang kabundukan. Sigurado nakikita ng mga lalaki na nasa jeep ang malaking bagay na yon ni Melissa. Ang gusto nang kumawala sa kanyang suot. Bumaba na kami ng jeep ng asawa ko. Halos nakaluwa pa din ang kanyang dibdib sa blouse niya habang naglalakad kami papuntang MRT. Hindi maiwasan na madami mapatingin sa asawa ko. Lalo na yung guard sa MRT ay talaga namang napatitig sa mga kabundukan ni Melissa. Eksakto at rush hour na talaga namang napakarami ng tao. Madalas namin maranasan ni Melissa ang makipagsiksikan noon sa MRT. And for sure, madami na din nakachancing sa kanya noon dito. Ilang train din ang dumaan bago kami nakasaya ni Melissa. Siksikan pa din kaya man. At pinauna ko na siya ay nasa likuran ko. Dikit-dikit ang mga katawad sa loob at talagang hindi ka makakagalaw kahit konti. O lalaki ang nakapaligid sa asawa ko. Ako yung nasa likuran niya. At isa pa sa harapan at meron din sa magkabilang gilid niya. Nakatagilid noon ang lalaki nasa harapan ng asawa ko. At kitang kita ko na dikit ang braso nito sa mga bundok na yon. For sure, ramdam ng lalaki ang lambot ng bagay na yon. At sigurado niya ako naramdam yun ang asawa ko dahil medyo umiiwas siya pero mas sinisiksik ko pa siya papalapit sa lalaki nasa harapan niya. Sobra na ako nakakaramdam ng init sa katawan ng mga oras na yun at nahalata yun ni Melissa dahil nakadikit sa likuran niya ang harap ko. Ano yan, Han? May nagagalit ata. Pabulong niya sa akin. Ngunit ngumiti lang ako at hinayaan ko siya sa harapan ko. Bago kami dumating sa sunod na station, ay napansin ko ang dalawang lalaki na nasa gilid ni Mrs. ay nakaharap din pala sa kanya at paminsan-pinsan sinisilip ang mga bagay na yon sa harapan ni Mrs. Sa laki ng bagay na yon ay sigurado nakikita na nila hanggang loob dahil sa sobrang siksikan nun ay for sure nakadikit din ang mga sundalo nila sa magkabilang side ng asawa ko. At for sure, ramdam din yun ni Mrs. Pero wala siya magawa dahil sa siksikan. Baka nga, nagugustuhan niya din ang nararamdaman niya. Sa isip-isip ko nga, ay sana humarap din sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Pero sigurado hindi niya yun gagawin. Dahil sa iya o baka takot na masampal ni Mrs. Kasabay ng pag-alog ng train ng MRT, ay pag-alog din ng malalaking bundok ni Melissa. Kasunod nun ay ang mga mata ng mga lalaki nakapalibot sa kanya. Sobra na talaga akong nakakaramdam ng kakaiba sa oras na yun dahil sa mga nangyayari sa loob ng MRT. Naging ready na ang aking sundalo at for sure ramdam yun ni Mrs. sa kanyang likuran. Pero hindi ako makukontento ng ganun lang. Gusto ko pa mabigyan ng thrill ang mga nangyayari. Lalo na si Melissa. Gusto ko siya mabuglian sa loob ng train. Sinimulan na ng ilan sa mga bala ko ang araw na yun. Niyakap ko si Melissa habang nasa likuran niya ako. Nag-umpisa ang kamay ko sa tiyan niya. Pasimple ko binuksan ang isang butones ng blouse niya at pinasok ko ang kamay ko sa loob. Napatingin si Melissa sa akin na nagtataka. Pero initian ko lang siya kaya naman ay parang pumayag din siya. Hinihimas-himas ko nun ang kanyang tiyan. At unti-unti ko itinaas ang kamay ko hanggang sa mga paa ko. Ang ibaba ng kanyang panloob, pantaas.
hinihimas ng daliri ko ay ibabang parte ng kanyang panloob pantas at panigurado randam yon ng kanyang mga bundok. Itinaas ko pa ng konti ang kamay ko hanggang sa medyo napipisil ko na ang bundok ng asawa ko. Alam ko medyo mabubuglia siya dahil medyo napapabulong na din siya ng mahina. Tinaas ko pa ng konti ang kamay ko hanggang sa 3 daliri ko na ang pumipisil sa bagay na yun. Mas lalo pang napabulong sa kanya at tingin ko ay naririnig din ang 2 lalaking nasa magkabilang gilid niya dahil panay na ang tingin nila sa kabundukan ng asawa ko. Kinurot ko na ang tela ng panloob pantas ni Mrs. at unti-unti itong hinila pababa. Pasimple lang para hindi niya mapapansin agad. Ilang saglit pa nang silipin ko ang pisngi ng mga bundok ni Mrs. ay nakalabas na ng konti ang kanyang pinakadulong bahagi. Hindi pa din niya nahahalata na hinihila ko ng paunti-unti pababa ang kanyang panloob pantas hanggang sa medyo labas na ang dulo nun. Pasimple ko tiningnan ang 2 lalaki sa magkabila niya. At ayun nga, halos lumuwa na ang mga mata nila sa nakikita nila. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.